Carmina's POV. Kinaumagahan, napabalikwas ako ng bangon na marinig ko na tumunog ang alarm clock ko. Antok na antok pa ako pero kailangan ko ng gumising. May pasok pa kasi ako sa school. Kung bakit naman kasi hindi kaagad ako nakatulog. Late na nga ako nakauwi, hindi naman ako nakatulog kaagad. Kung bakit ba naman kasi tuwing pinipikit ko ang aking mga mata, mukha ni Peter ang nakikita ko. Ano bang meron sa lalaking yon? Ano ba ang meron sa halik niya? Bakit feeling ko nakadikit pa rin ang labi niya sa pisngi ko? Ilang beses ko na ngang sinabon at kinuskos ang mukha ko bago ko natulog, pero waipik pa rin. Feeling ko nakadikit pa rin sa mukha kong malambot niyang labi. Diyos ko, kung paghamangan to na naramdaman ko sa kanya, wag naman sana. Ayoko ma-inlove sa isang playboy. Ayoko sa lalaki marami akong kaagaw. Baka maging kriminal ako nang wala sa oras. Leche kasing halik na pisngi na yun eh. Kung bakit naman kasi di ako nakailag, kainis. Pero bakit nga ba hinalikan niya ako? Hay, pakiramdam ko mabubuwang ako sa kakaisip. Baka normal lang kay Peter ang humalik kapag nagpapaalam. Ako lang siguro itong marumi, ang takbo ng isipan. Binigyan ko na mali siyang lahat. Baka wala naman talagang ibig sabihin yon pero kung san-san na napupunta ang imagination ko. Lord, promise, hindi na talaga ako didikit-dikit sa Peter na yan. Ayoko talaga sa kanya. Ayoko sa lalaking may masamang reputasyon tungkol sa mga babae at nagkaroon ng skandal. Malalim akong napabuntong hininga at napasulyap sa orasan na nasa bedside table ko. Oras na para mag-ayos ng sarili. Puyat man pero sanay na ako sa ganitong routine. Babawi na lang ako ng tulog mamaya pagka uwi ko galing school. Mabilis ako naligo at ginawa ko na ang morning routine ko. Mamayang 9:00 pa naman ang pasok ko pero kailangan ko na bumaba ng maaga para sumabay sa breakfast. Sinuot ko na rin ang aking school uniform para tuloy-tuloy na ang pag-alis ko. Subalit ang aking school bag, lumabas na ako ng aking kwarto at nang masiguro kong maayos ng aking appearance. Good morning, ate! Automatikong napangiti ako na marinig ko ang pagbating yun mula sa bunso kong kapatid na si Candice or Candy kapag tawagin namin. 10 taong gulang pa lang siya pero kung umawra akala mo dalagang-dalaga na. Good morning! Nakangiti kong bati sa kanya. Katulad ko nakasuot din to ng school uniform at mukhang ready na sa pagpasok sa school. Kagad ko tong nilapitan at tinalikan sa pisngi. Yumakap naman to sa akin. Akala ko hindi ka umuwi kagabi ate eh. Hindi po ba't nagpaiwan kayo kagabi kila Uncle Clarence? Tanong nito. Umuwi din ako. Mas gusto ko pa rin matulog sa sarili kong kama. Kaswal kong sagot at humakbang na papunta ng hagdan. Kaagad kong naramdaman ang pagsunod nito sa akin. Sayang. Bala ko pa naman sana na sa kwarto na rin matulog. Magpapaturo sana ako sa math eh. Sagot nito. Nakangiti ko tong binalingan bago sinagot. Marami pa namang next time. Isa pa, hindi naman kita matuturuan kagabi. Pagod naman tayong lahat galing sa party at hindi rin makakapag-concentrate. Nakangiti kong sagot at nag-umpisa na naihakba ang aking mga paa sa baitang ng hagdan. Pagkarating namin ng dining area, nadat na namin sila Mama Celeste at Papa Lord na nakaupo sa pareho sa hapag. Nagulat pa si Mama nang makita ko. Kagad kaming lumapit ni Candice sa kanila at isa-isang hinilikan sa pisngi tanda ng paggalang. Akala ko sa mansion ka na matutulog. Sinong kasama mong umuwi kagabi? Tanong ni Mama sa akin. Dinaan po ako ni Kuya Peter kagabi, Ma. Hindi ko na naistorbo sina Luther at Logan dahil mukhang nag-e-enjoy pa sila. Sagot ko. Napansin ko na agad na nagkatinginan sila Mama at Papa. Hindi ko na lang yon binigyan ng kahulugan bagkos, tinoon ko ang atensyon ko sa pagkain. Dapat binanggit mo sa amin kagabi, nabalak mo rin palang umuwi. Pinasundo ka na lang sana namin sa driver. Sagot ni Mama. Kaagad naman akong umiling. Ayos lang po, Ma. Isa pa mabait naman si Kuya Peter. Best friend siya ni Uncle Clarence at di na rin siguro iba ang tingin niya sa akin. Ayoko na rin istorbay ng driver natin. Late na rin po kasi. Sagot ko. Tumangutango naman si Papa bago muling nagsalita. Kamusta pala ang studies mo? Nakahinga ako na maluwag ng ibang topic nang lumabas sa bibig ni Papa. Ang totoo, hindi ako komportable na pag-usapan namin ang tungkol kay Peter. Ayos naman po pa. May exam po ako mamaya. Kaswal kong sagot. Good. Galingan mo ha? Kapag mataas sa mga grades mo this semester, baka payagan na kitang mag-drive ng kotse. Nakangiting sagot ni Papa. Kaagad namang namilog ang mata ko dahil sa galak. Talaga po? Ma, Candy, narinig niyo yon ha? Papa wala nang bawian. Excited kong bigkas. Kaagad namang napangiti si Mama.
Kilala mo ko anak, may isang salita ko at kapag ipinangako ko, tutuparin ko. Nakangiting sagot ni Papa. Lalong gumuhit ang masayang ngiti sa labi ko. Promise po, gagalingan ko. Ilang taon na lang bibilangin at magkakaroon na kayo ng anak na doktor? Nakangiti kong sagot. Kagad namang natawa si Papa. Para tandaan na masaya ito sa desisyon ko na hindi na muna i-pursue ang pagpasok sa military. Pagkatapos ng masayang breakfast, kagad kaming nagpaalam kina Mama at Papa na papasok ng school. Sabay kaming dalawa ni Candice or Candy minsan kung tawagin ko dahil magkalapit lang school na pinapasukan namin. Hindi na rin talaga dumating ang mga ka-triplets ko at baka sa school na lang kaming tatlo magkikita. Ate, hindi po ba si Kuya Peter yon? Putol sa katahimikan sa loob ng kotse nang biglang nagsalita si Candy. May tinuro ito kaya't kagad kong sinundan ang tingin noon at natigilan ako na mapatingin sa isang billboard kung saan mukha ni Peter nakaimprinta. Well, hindi na nakakapagtaka yon dahil isang sikat siyang model at marami rin kumukuhang kumpanya sa kanya para i-endorse ang kanilang produkto. Ang galing ni Uncle Peter ate no? Ang pogi niya talaga. Alam niyo po ba, crush siya ng isa kong teacher? Muling wika nito. Di ko naman maiwasan mapangiti. Sino nga ba ang hindi mahuhulog sa isang Peter Jordan? Maraming sumasambang kababaihan sa kanya dahil sa angking kagapuhan? Really? Unanggana kong sagot. Muling tinuon ang atensyon ko sa harap ng sasakyan. Nanahimik na rin si Clarence hanggang sa binaba na namin siya sa school. Pareho kami ng pasok sa umaga pero nagkakatalo lang sa uwian. Mas mahaba kasi ang oras ko. Pagdating ng school, kagad ako naglakad patungo sa room ng first subject ko. Napakunot pang noo ko na mahagip ko sa isang inumpukan, ang estudyante ng kaibigan at classmate ko na si Marian. Pilit itong ngumiti sa akin nung mapansin niyang presensya ko at nagmamadaling lumapit sa akin. Ano nangyari? Ba't ganyan ang tsura mo? Kagad kong tanong sa kanya na makalapit ito sa akin. Malungkot itong tumitig sa akin bago nagsalita. Heist, hindi ko alam kung paano matatanggap to. Sagot nito na akala mo naman ang laki ng problema niya. Bakit ba kasi? Anong problema? Tanong ko. Ang lungkot lang eh. Engaged na pala si Peter, my love. Wala na talaga akong pag-asa sa kanya. Sagot nito. Nagulat naman ako. Ha? Engaged na siya? Halos pabulong kong tanong. Nakaramdam ako ng konting kirot sa puso ko. Look, girlfriend niya palang model/actress na si Kyla Amansano. Nakita siya kaninang umaga habang palapas sa condo building kung saan nakatirang hitad na Kyla na yan. Ines itong sagot na kagad ipinakita sa akin ang kanyang cellphone. Hindi na ako nagulat. Si Peter nga ang nasa larawan habang naglalakad palabas ng building. Inumaga na nga ang playboy. Kahit hindi masyadong malinaw ang larawan pero naalala ko pa rin naman ang suot niyang damit. Kung ganon, si Kyla Amansano ang girlfriend niya? Siya rin ang kausap ni Peter kagabi at pinuntahan pagkatapos niya akong inihatid. Engaged na pala siya. Tama lang ang desisyon ko na huwag kong hahayaan na sarili ko na mahulog sa kanya. Lutang ako buong araw dahil sa balitang nasagap ko tungkol kay Peter. Engaged na pala siya? Wala na sa man akong pakialam doon. Ano ngayon kung magpapakasal na siya? Wala naman kaming relasyon at wala akong karapatan na makaramdam ng ganito. Bakit parang kinukurot ang puso ko? Bakit ba ako nagkakaganito? Bakit pakiramdam ko nasasaktan ako? Hays, nakakainis naman. Bakit ba ako apektado sa mga nasagap kong balita tungkol sa kanya? Palagay ko talaga nag-umpisa ang ganitong pakiramdam ko dahil sa halik na yun eh. Nag-umpisa lang naman na hindi siya mawala sa isip ko simula nung halikan niya ako sa pisngi. Ano yun? Bigla na lang ako na in love dahil sa halik na yun? Hay, yun talaga ang hindi po pwede. Di ko maiwasang mapasulyap sa kaibigan, classmate kong si Marian. Katulad ko mukhang malungkot din siya. Ang pogi ni Peter. Dami nagkakagusto sa kanya at isa na yata ako doon. Hindi ba best friend siya ng uncle mo? Itanong mo kaya. I-confirm mo kung talagang engaged na siya kay Kyla. Pukaw nito sa akin. Katulad ko, lutang din ang isipan niya buong maghapon. Bakit ba kasi affected ka? Kalimutan mo na kasi siya at ituon mo na lang sa ibang pansin mo. Sagot ko. Kagad itong umiling. Hindi ko kaya eh. Love na talaga siguro tong nararamdaman ko para sa kanya. Ano ba yan? Hindi ko pa nga siya na-meet sa personal, broken-hearted na agad ako. Malungkot nitong wika. Di ko maiwasan na mapangiwi. Noon pa man, kinukulit na ako nitong si Marian. Natulungan ko raw siyang ma-meet niya ng personal si Peter. Gustuin ko man i-grant ang request niya. Hindi ko naman alam kung paano gagawin yon. Hindi naman kami close ni Peter
At bihira lang din kami nagkikita dahil balita ko, busy to sa kanyang modeling career. Nitong mga nakaraang buwan, nasa labas ng bansa palagi si Peter para sa mga fashion shows. Yon ang naririnig ko minsan kina Uncle at Vanessa dahil gusto sana nilang kunin na ninong si Peter nung binyag ng kambal nilang anak. Yun nga lang, hindi sure kung makakarating siya, kaya hindi na lang siya sinama sa listahan. Pero nagpakita naman to sa manson after ng binyag at dahil hindi naman kami magkaibigan, nahihiya akong lapitan siya para batiin. Isa pa, baka kantsawan ako ng mga pinsan ko at hawak ko din noon si baby si Miguel. Walang patutunguhan ang nararamdaman mo sa kanya. Sa dami ng mga babaeng dumaan sa buhay niya, huwag ka nang dumagdag. Prangka kong sagot sa kanya. Malungkot akong tinitigan ni Marian bago umiling. Ginawa ko niyan dati, kaya lang hindi ko kaya. Siya talagang sinisigaw ng puso ko. Malungkot na sagot nito. Di ko naman maiwasang mapangiwi. Hay, pag-ibig nga naman. Kaya dapat talaga hindi ko nahahayaang sarili ko na lumalim pa ang nararamdaman ko para kay Peter. Ayoko masaktan. Mas maraming lalaki dyan sa paligid na karapat-dapat na pag-alayan ng pagmamahal. Yung walang bahid na pagiging babaero at mapaglaro sa mga kababaihan. Hindi ko na malayan ang paglipas ng oras. Basta't ang alam ko, bored na bored ako ngayong araw na siyang nakapagtataka. Araw-araw naman akong inspired sa pag-aaral pero iba na ngayon. Siguro dahil sa mga kumakalat na balita tungkol kay Peter. Pagkatapos ng klase, kagad ako nagpaalam kay Marian. Nasa parking ng sandukot, bala kong dumiretso na muna ng manson. Doon na lang din siguro ako magre-review. Alam ko sa aking sarili na kapag uuwi ako sa bahay namin, hindi naman ako makakatulog. Malungkot ang pakiramdam ko. At kung sa manson ako didiretso, nandun din si Vanessa. May makakausap ako at malalaro ko pa ang kambal. Eksakto, 4:00 ng hapon nang makarating ako ng manson. Binabalang ako ng driver at sinabi ko na wag niya na akong sunduin mamaya. Hindi ko rin alam kung anong oras ako makakauwi. Baka dito na lang din ako matulog sa manson dahil pwede naman ako na mag-review dito dahil akala ko naman dala ko mga notes ko. Good afternoon, ma'am. Bati sa akin ni Manong Guard habang pinabubuksan ako ng gate. Tanging ngiti at tango lamang ang naging sagot ko bago ito itinanong. Nandyan ba si Vanessa? Tanong ko. Kagad naman tong tumayo, kaya tuloy-tuloy ko nang binagtas ang malawak na lawn ng manson. Carmina! Napahinto ako sa paglalakad nang marinig ko na may tumawag sa pangalan ko. Nakangiti ko itong nilingon at kagad kong napansin na nakangiting mukha ni Vanessa. Vanessa! Hi! Wow! Habang tumatagal, lalo ka nagiging blooming ngayon na. Nakangiti kong wika dito. Natawa ito at kagad akong hinawakan sa kamay. Masaya lang ako. Alam mo bang galing kaming dalawa ng uncle mo kanina sa doktor? Excited bang sagot nito? Naguguluhan naman akong napatitig dito. Ikaw lang yata ang galing sa doktor na masaya. May good news ba? Nakangiti nitong tanong. Kaagad naman itong tumango. Yes, Carmina. Buntis ulit ako. Masusundan na ang kambal. Pagbabalita nito. Unti-unting gumuhit ang masayang ngiti sa labi ko. Sinipat ko ang tiyan nito bago tumitig sa mukha ni Vanessa. Kaya pala ang saya ng mukha niya. Ngayon, may hinihintay na naman pala silang bagong miyembro ng pamilya. Ang galing. Balak yata nilang bumuo na isang basketball team eh. Napakarami yata nila. 2 taon pa lamang ang kambal at balak agad nilang sundan. Wow! Congratulations! Nakakatuwa naman kayong dalawa ni Uncle. Ngiti-ngiti kong sagot sa kanya. Ganitong mga balitang di ko magsasawang pakinggan. Thank you, Carmina. Actually, wala pa sana kaming balak sundan ng kambal. Natatakot din kasi si Uncle Clarence mo na baka maulit yung nangyari dati. Yung nilabas ko na premature ang kambal, kaya lang nandito na to eh. Wala siyang choice kung di tibayin ang loob niya. Nakangiti pa nitong wika. Hindi ko naman maiwasan na matawa. Sa sobrang saya naming dalawa ni Vanessa, hindi na namin namalayan ang oras. Kung ano-ano lang din kasi ang napag-uusapan namin. Nasa opisina pa si Uncle kaya naman marami kaming time para makapag-usap. Minsan kasi kapag nasa paligid lang si Uncle, hindi kami masyado nakakapag-chismisa ni Vanessa. Gusto kasi ni Uncle na palaging nasa tabi niya ang asawa niya. Well, hindi naman nakapagtataka yon dahil saksi ako kung gaano nila kamahal ang isa't isa. Saksi din kaming lahat ng miyembro ng pamilya Velasco kung paano nila alagaan ang isa't isa.
Nako, hindi ko pala namalayan ng oras. Hindi man lang kita natanong kung gusto mo bang magmerienda. Ang selfish ko, no? Maya-maya narinig kong bulalas ni Vanessa. Di ko naman maiwasan na matawa. Ayos lang ako. Nakalimutan mo yata na nilapitan tayo kanina ng kasambahay para alokin ng merienda? Pareho tayong tumanggi, remember? Nakangiti kong sagot. Natawa naman ito sabay tango. Siya nga pala, maiba tayo ng topic. Dinig ko si Peter ang naghatid sa'yo kagabi pa uwi ng bahay ninyo? Tanong ni Vanessa. Di ko naman maiwasan na magulat. Sino may sabi sa'yo? Tanong ko. Huwag niyang sabihing nabanggit ka agad nila mama at papa sa kanila. Mga kapatid mo at ang pinsan mo? Sinundan ka daw nila kagabi, palabas dahil nag-aalala daw sila sa'yo? Bago pa sila nakalapit, nakasakay ka na daw sa kotse ni Peter, kaya naman hinayaan ka na lang daw nila. Nakangiti nitong sagot. Chismosa talaga ang mga iyon. Hindi ko alam yun sagot ko. Hindi ko na maiwasan pa na makaramdam ng hiya. Ayos lang naman yun mabuti nga't sinakay ka niya. Ano ba kasing nakain mo kagabi? Bakit ka lumabas ng manso na mag-isa ka lang? Alam mo ba kung gaano kadelikado yon? Sagot nito. Ito ang gusto ko kay Vanessa. Ramdam ko ang pagkikare nito sa akin. Parang kapatid na talaga ang turing niya sa akin. Kaya nga gustong gusto ko siya Mas close pa nga ako sa kanya compared kay Julian. Sa Julian kasi simula nang bumuo ng pamilya. Bihira na lang din kaming nagkikita. Unlike Vanessa, napuntahan ko lang siya dito sa manson, tiyak na makakausap ko na siya. Kaya ko naman ang sarili ko. Isa pa, safe naman ang paligid ng manson at kung sakaling di ako nakasakay, babalik din naman ako dito sa loob at wag nang magpupumilit umuwi. Nakangiti kong sagot. Sa bagay, safe ka naman nakarating sa bahay ninyo. Yun nga lang, hindi pa rin maiwasan, lalo ng grandpa at grandma mo na mag-alala. Wag mo nang ulitin yon ha? 3 ang driver na nakaantabay dito sa manson at pwede ka nilang sunduin at ihatid anytime na gusto mo. Iba pa rin na nag-iingat. Nakangiti nitong sagot. Kagad naman akong tumango. Nasa masayang pag-uusap kami ni Vanessa dito sa garden nang mapansin namin pareho ang dalawang sasakyan na magkasunod na pumasok sa gate. Napukaw ang atensyon naming dalawa doon ni Vanessa at nang mapansin na dumating na si Uncle, kagad na itong tumayo at nakangiting sinalubong ang asawa. Mga yakap at kiss na namagitan sa kanilang dalawa na siyang nagpakilig sa akin habang tahimik na pinapanood silang dalawa. Hello, Uncle! Bati ko kay Uncle Clarence pagkatapos itong pakawalan si Vanessa sa pagkakayakap. Hindi ko maiwasan na magulat nang mapasulap ako sa isa pang kotse at mula doon bumaba si Peter. Anong ginagawa niya rito? Kanina ka pa ba? Tamang-tama, nandito si Peter? Mangi-invite daw siya sa ating lahat para sa birthday party niya next week. Sagot naman ni Uncle. Pilit naman ako napangiti. Hi Vanessa. Hi Carmina. Happy to see you again guys. Bati pa ni Peter sa aming dalawa ni Vanessa na makalapit ito sa amin. Isang pilit ng ngiti ang sinagot ko dito bago ko maling binaling ang tingin kina Uncle at Vanessa. I think sa gazebo na lang muna tayo, pare, habang niintay natin sila Demetrio at Joshua. Narinig ko pang wika ni Uncle. Hindi ko naman maiwasan na magtaka. Anong meron? Magiinuman kayo? Tanong naman ni Vanessa. Nakangiting pinisil muna ni Uncle Clarence ang ilong ng kanyang asawa bago sumagot. Sila lang. Advanced birthday celebration ni Peter. Isa pa gusto niyang manghingi ng payo sa amin. Tungkol sa kumakalat na issue sa kanya ngayon. Natatawang sagot ni Uncle. Di ko naman maiwasan na mapataas ang aking kilay bago tumitig kay Peter. Issue? Tungkol sa engagement niya? Wow! Parang bigla tuloy akong naging interesado. Isang maling hakbang ang pagtitig kay Peter dahil nahuli kong nakatitig din to sa akin. Di ko na naman tuloy maiwasan na makaramdam na malakas sa pagkabog ng dibdib ko. Gosh, ano ba to? May sakit pa ba ako sa puso? Bakit feeling ko nagpapalpitate ang puso ko sa mga titig niya? Sigaw ng isipan ko. Hindi ko tuloy malaman kung saan ko ba ibabaling ang tingin ko. Hindi ko rin malaman kung paano imaktong normal sa harapan niya. Parang gusto ko nang kotosan ang sarili ko Kainis ang ganitong klaseng pakiramdam. First time ko tong naranasan sa tanang buhay ko. Aham, Carmina. Napapitlag pa ako na marinig kong malakas na pagtikim ni Uncle sabay tawag sa pangalan ko. Wala sa sariling napatingin ako dito. Samahan mo na lang muna si Peter sa gazebo. Magbibihis lamang ako. Wika ni Uncle sa akin.
Wala sa sariling napatango ako. Pare, bababa ka agad ako? On the way na daw ang dalawa kaya makakakuha na talaga ng matinong advice tungkol sa problema mo. Nakangiting wika ni Uncle at tinapik pa nito ang kaibigan sa balikat bago tumalikod kasama si Vanessa. Sa gazebo tayo? Pilit ang ngiting pagayaya ko kay Peter. Hindi na ako makatingin ng diretso dito. Mas nakakailang pa lang ganito. Dalawa na lamang kami at nagrarambulan pa rin ang puso ko sa sobrang kaba. Sure. Sagot nito at nagulat pa ako nang hawakan ako nito sa kamay. Kagad ko namang binawi ang kamay ko nang maramdaman ko na may mainit na parang kuryente ang biglang tumulay doon papunta sa puso ko. Sorry. Narinig ko pang bulong nito. Hindi ko yon pinansin bagkos, diretso na ako naglakad patungo sa gazebo. Tahimik namang nakasunod lang to sa akin na siyang pinagpapasalamat ko. Hindi ko talaga alam kung paano ko siya pakikiharapan. Dahil talaga sa lintik na halik na yon kaya ako nagkakaganito eh. Katahimikan ang namayani sa aming dalawa ni Peter habang iniintay sila Uncle at Vanessa na muling bumaba. Walang sino man ang gustong magsalita sa aming dalawa, kaya naman inabala ko na lang ang sarili ko sa hawak ko ng cellphone. Kamusta ka na? Sa wakas nagsalita din to. Saglit akong tumitig dito bago sumagot. Ayos lang. Thank you nga pala sa paghatid mo sa akin kagabi sa bahay. Sagot ko. Tipid tong umiti bago mataman akong tinitigan. Don't mention it. Pamangkin ka ng best friend ko at willing akong gawin yon kung kinakailangan. Sagot nito. Nahihiya pang nag-iwas ako ng tingin at lima nagdarasal na sana dumating na sila Uncle. Hindi kasi ako komportable na kausap si Peter. Well, maiwan na muna kita. Kailangan ko na sigurong umuwi. Medyo gabi na at magre-review pa ako. Alam mo na, buhay estudyante, pagdadahilan ko. Bala ko sanang dito na lang muna sa mansyon matulog kaya lang nagbago ng isip ko. May mga bisita si Uncle at ayoko nang mapuyat ulit. Are you sure? I mean, stay ka muna kahit saglit lang. Don't worry. Willing akong ihatid ka ulit mamaya. Nakangiti nitong sagot. Kagad naman akong umiling. Sorry pero hindi na kasi po pwedeng magpuyat eh. May exam pa ako bukas at gustuhin ko man magstay, hindi talaga po pwede. Nakangiti kong sagot. Kailangan kong panindigan ang gusto ko. Ayokong tuluyang mahulog sa kanya, lalo na nga at may fiancé na ito. Well, okay. But please, sana makarating ka sa birthday party ko. Ipagpapaalam na rin kita sa uncle mo at pwede ka naman sumabay sa kanila kung nahihiya ka talaga. Nakangiti nitong muling wika. Tipid akong umiti sabay tango. Kapag hindi busy sa school, kasama ko. Thank you sa invitation. Nakangiti kong sagot sabay tayo. Napapansin ko pa ang kakaibang pagkakatitig nito sa akin, pero mabilis na ako naglakad papalayo. Sobrang lakas na kasi ng kabog ng dibdib ko. Nagbago ang plano ko ngayong gabi, kaya magpapahatid na lamang siguro ako sa isa sa mga driver dito sa mansyon. Wala pa sila grandma at grandpa dito sa mansyon, kaya't sila Vanessa na lang ako magpapaalam para sila nang bahala mag-utos ng bakante nilang driver para ihatid ako. Hey, bakit nandito ka? Nagugutom ka na ba? Gusto mo kain na muna tayo? Akmang aakit na ako ng hagdan nang mula sa likuran ko biglang nagsalita si Vanessa. Mukhang galing to sa kusina. Magpapaalam sana ako. Uwi muna ako ha. Naalala ko kasi ang dami kong dapat aralin ngayong gabi dahil may exam pa ako bukas. Sagot ko sa kanya. Saglit ako nitong tinitigan bago sumagot. Akala ko dito ka matutulog. Nakangiti nitong sagot. Kagad akong umiling. Yun sanang bala ko kaya lang ang kailangan ko na lang magpuyat ngayong gabi sa pag-review. Isa pa hindi ako nakapagpaalam kila mama at papa. Pagdadahilan ko. Saglit tong natigilan bago dahan-dahan na tumango. Well, may magagawa pa ba ako? Sige, ipapahatid na lang kita sa isa sa mga driver kung gusto mo na talagang umuwi. Sagot nito. Pilit naman akong umuwi at nagpasalamat sa kanya. Mabilis pa lumipas ang mga araw. Sa sobrang abala ko sa school, hindi na muna ako nakakadaan sa mansyon. Buo na rin ang desisyon ko na wag nang umattend sa birthday party ni Peter. Balita ko rin kasi formal na ipapahayag ang engagement niya sa kanyang nobya. Masakit sa akin yon, kaya isa yun sa mga dahilan kung ba't gusto kong iwasan ang nasabing party. Tumawag nga pala kanina si Vanessa. Ipagpapaalam ka this coming Sunday na kung pwede, sumama ka raw sa kanila sa parting pupuntahan nila. Panimulang wika ni Mommy. Nagulat naman ako.
Po? Kailan po siya tumawag? Tanong ko. Kumakain kami ng dinner at kompleto kaming lahat. Kaninong birthday, ma? Tanong naman ni Logan. Best friend ng uncle mo. Yung model? Sagot ni mama. Wow! Si Kuya Peter? Pwede din ba akong sumama? Sagot naman ni Logan. Di ko maiwasan na mapasulip dito. Sa aming tatlo na magka-triplets itong mahilig sa party. Mahilig din to si adventure at makihalubilo sa iba. You can ask your uncle kung gusto mong sumama. I think maganda din yon para naman mabantayin mo ang kapatid mo. Sagot naman ni Papa, sabay sulyap niya sa akin. Hindi pa nga ako nag-confirm sa kanila. Kung sasama ba ako or hindi, pinangungunahan agad nila ako. Hindi ko tuloy maiwasan na mapabuntong hininga. Pero wala pa akong balak na pumunta. Ikaw lang siguro, Logan, ang pumunta in behalf of me. Sagot ko naman. Kaagad naman tong umiling. No, ayoko maging proxy. Dalawa na lang tayong pupunta doon. Gusto kong umattend ng mga ganyang klaseng party. Expected na kasi na maraming magaganda dahil siguradong karamihan sa mga bisita dyan, mga galing yan sa showbiz. Nakangiting sagot ni Logan. Di ko naman maiwasan na mapa-ismid. Whatever, sagot ko. Napansin ko kung paano napapailing si Daddy dahil sa narinig sa kanyang anak. Samantala, si Luther naman tahimik lang. Madaldal lang ito kapag nakainom ng alak. Ay, sasama din po ako, ate. Sabat naman ng bunso namin na si Candy. Kagad naman itong hinaplos ni Mama sa pisngi bago sinagot. Next time, baby, hindi ka pwede ng mga ganyang party? Para lang yan sa mga adult, sagot ni Mama. Kagad namang napasimangot si Candy bago muling tinoon ang pansin sa pagkain. Ano, a-attend tayo? Nakangiting tanong ni Logan sa akin. Sinaman ko to ng tingin kaya naman natawa ito. Sige na, attend na tayo. Ilang araw ka na rin stress sa school kaya tinuan chance mo para ma-release ang stress mo. Pumayag naman na sila mama at papa eh. Pangumbinsin ito sa akin. Napatin ako kina mama at papa at kita ko ang pagtango nila. Ito ang kagandahan sa mga magulang ko. Hindi sila mahigpit sa aming magkakapatid at ramdam ko ang tiwala nila sa amin. Kapag mga ganitong party-party at kilala naman nila ang celebrant, pumapayag kagad sila kung gusto naming umattend. Basta't wag lang magpapaumaga, ayos lang sa kanila. Ano kaya ang mangyayari sa parting dadalohan ni Carmina? At bakit tila iwas na iwas siya na makasalumuhan si Peter? Nauhulog na kaya siya sa binata dahil sa halik na ginawa nito sa kanya? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.